In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alechem. Magandang umaga sa ating lahat sa mampanig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo at mga eskriba ang talinhagang ito. Kung ang sinuman sa inyo ay may 100 tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan. Hindi ba kapag nasumpungan na'y masaya niyang papasanin ito? Pagdating ng bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang kasalanang nagsisisit tumalikod sa kanyang kasalanan kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangan magsisi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Ezekiel, sa ikalawang pagbasa sa Roma, at Solemnity of the Most Sacred Heart of Jesus. Sa talinghaga ng nawawalang tupa, itinuturo ni Jesus ang walang kapantay na awa at pagmamahal ng Diyos. Hindi siya kontento na may 99 na matuwid. Ang bawat isang nawawala ay mahalaga. Katulad ng pastol, hinahanap niya ang bawat isa sa atin kapag tayo'y naliligaw. Sa unang pagbasa sa Ezekiel, ang Diyos mismo ang nagsabing siya'y magiging pastol na maghahanap at mag-aalaga sa kanyang kawan. Ibinabalik niya ang ligaw, ginagamot ang sugatan, at pinapalakas ang mahihina sa panahon ng kasakitan at pangungulila. Dito natin matutunghayan ang kanyang pag-aaruga. Sa ikalawang pagbasa, sa pamamagitan ni Kristo, ang pag-ibig ng Diyos ay ibinubuhos sa ating mga puso. Hindi tayo iniligtas dahil karapat-dapat tayo, kundi dahil sa wagas niyang pagmamahal kahit tayo ay makasalanan. Ang sakripisyo sa cross ang pinakamataas na larawan ng puso ni Jesus. Sa panahong ito, ang puso ng tao ay inuudyukan ng takot, pagkakanya-kanya, teknolohiya at kalamigan ng kalooban. Ngunit ang kamahal-mahalang puso ni Jesus ay nanatiling bukas, pag-aalay ng awa, paggabay at pag-ibig. Mga halimbawa sa mga pagbabago ngayong panahon. Ang pananampalatayang napapalitan ng TikTok at trending.
Marami ang mas nakafocus sa digital likes kaysa sa banal na misa. Ang pagkawala ng sakripisyo sa relihiyosong buhay. Madalas nating piliin ang madali kaysa ang tama. Ang pagkakahati-hati sa lipunan, panlalait, fake news, at divisyon kahit sa loob ng simbahan. Ang tugon ng simbahan, ang paglugsan ng online masses, daily reflections, community outreaches, patuloy na pagtawag sa pagbabalik loob at pagsasakripisyo, pagsusumikap sa synodality, pakikinig, pakikibahagi, at pakikiisa. Paano natin baguhin ang ating mga pagkakamali? Ang magsimula sa sakramento ng kumpisal. Ito ang yakap ng Diyos. Ang makibahagi sa banal na Eukaristiya, puso ni Jesus sa ating puso. Ang maglingkod sa kapwa, maghanap ng nawawalang tupa sa pamilya, kaibigan, kapitbahay. Manalangin tayo. Mahal na kamahal-mahalang puso ni Jesus, ikaw ang bukal ng awa at pagmamahal. Sa iyong banal na puso, inihahabilin namin ang aming mga mahal sa buhay na may karamdaman. Ang aming obispo, Jose Bantulo, ang mga pari, Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, Padre Cesar Laurio, at Padre Nathaniel Cañares. Si Raymond Lawrence, si Jonah, at ang buong sangkatauhan na dumaranas ng karamdaman. Kalooban mo ang mapagaling na kanilang katawan at kaluluwa. Pagpalain mo ang aming buong pamilya, ang mga nakikinig at nanonood ngayon, at ang lahat ng nangangailangan ng iyong haplos ng kagalingan. Manalangin din tayo para sa mga yumao. Inaalala rin namin ang aming mga mahal sa buhay na pumanaw. Si Pope Francis, si Manuel Sr., at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, lalo na ang aking ipinapanalangin. Sa pamamagitan ng panalangin at sakripisyo at sa pamamagitan ng makapangyarihang panalangin ng mahal na Inang Maria, naway makamtan nila ang walang hanggang kapahingaan sa piling ng Diyos. Amen. Ang ating mga referensya ay nagmula sa Catechism of the Catholic Church, Compendium of the Social Doctrine of the Church, Evangelii Gaudium ni Pope Francis, sa Lucas, Ezekiel. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghelyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama nating pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghelyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita,
Naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless.